Good morning. Good morning, good morning. Today, papunta naman kami ni Mrs. sa De Los Santos Hospital para bumisita sa kanyang doktor, si Dr. Rivera, para magpakonsulta naman about sa kanyang chemotherapy. So mamaya malalaman namin kung ano ang gagawin, kung bibigay siya ng clearance or kung ano pa man. Pero itong chemotherapy na to ay oral. Ay, nalak. Nalak mo pala. Oo. Ayaw na ang papasok. So ayun, papunta na kami doon sa hospital. 10 o'clock kasi ang kanyang appointment. Hopefully matapos ng maaga. Ano? Dito, balik-balik na ito. Fifth floor tayo. Dito na. Kasa tayo. Kasha na. Kasa po ba? Naglilid niya. Sige. Okay. Nandun na si Mrs. sa room. Kaso nag-fill up pa lang siya. Nag-register pa lang siya ng kanyang name. Wala pa si doktora. So, maaga ulit tayo dumating dito. Ken. Sakto, Pen. So, antayin na lang natin si doktora dumating. Kung anong oras may darating. So, ayun. Bali, ang gagawin pala namin dito, kukuha ng clearance kay Dr. Rivera para sa kanyang chemotherapy. Kasi yun ang request no? Request doon sa radiation oncology. Para mai-ready na. So sakaling kung kinakailangan isabay na ang kanyang chemotherapy. At the same time pala, hihingi na rin kami ng medical certificate niya para yun namang medical certificate ay gagamitin namin para ma-refund namin yung para sa ticket namin sa airline. Supposed to be kasi bukas papunta kami ng Thailand. Kaso naman nagkaroon siya ng schedule na simula raw April 6 magra-radiation therapy na siya. So hindi na kami makakasama sa aking mga kasamahan na papunta ng Thailand. Ngayon, para nga ma-refund yun, kailangan ng mga supporting documents na hinahanap na airline. So, yung mga kasama ko nag-iimpake na ngayon. Bali 6 ata silang matutuloy. Pero syempre kailangan ituloy nila yan. Kami naman, valid naman ang aming reason kasi medical condition to ni Mrs. At ako naman, kung tutuusin, pwede naman akong tumuloy. Kaya lang, syempre, magpapakasaya ako doon. Si Mrs. naman nagpapagamot. So, nag-decide na lang kami na i-cancel na lang. Okay lang naman yun. Pwede pa namang maulit yan. 10:25 na. Waiting pa rin kami. Malamang mga 11 o'clock ang dating ni Dr. At saka, doktora, pwede ho kami makahingi ng medical certificate niya ngayon para sa refund na ticket namin to Thailand. Oo. Kasi sayang naman po. Yun na lang daw pong hinihintay. Wala matailan. Ay, hindi kasi bukas nga po sana ang flight. Bukas na flight namin. So mag-aantay na lang po kami ng 1 to 2 weeks daw. Tatawag doon yung Kung doktor. kailan mag-start. Mag-start. So, treatment planning po ang ginawa Ba? Araw pa dapat yung Thailand. Ano po, 10 10 days. days.
Pwede sana. Pwede nga po sana, kaso na-cancel na eh. Kinansel yun. Oo, kasi Sana, yung isa kong pasyente na gano'n nag-cruise. Ay, ganda Sa Japan. talaga. hindi ho kasi namin nakalain na ganun ang magbibigay na schedule. Basta sabi, start na ng April 6. Yung pala, planning pala. Planning pa lang yun. Oo, doon lang namin. Kasi ang dami pong pasyente, kaya planning pa lang yun. Opo, kaya nag-decide kami na i-cancel na lang. Kala namin dire-diretso. Dire-diretso na. Talagang kasi ang daming patients. Kaya Opo. Eh, di bale po, anyway, magagamit na lang namin yung pera sa pagme-medical niya. marirefund pa lahat. Parang po. Sabi. Mabuti. Oo. Mabuti. At saka okay na rin po dahil yung gagastosin namin doon, i-keep na lang muna. Magagamit ko. Magagamit sa medical. Natapos na kami kay Dr. Rivera ng pagpapacheck up ni Mrs. Ngayon, kailangan naman namin pumunta sa isa pang doktor niya para kunin yung hard copy ng kanyang biopsy result dahil sabi nga ni Dr. Rivera, kailangan daw nila yon para for the record at the same time magbibigay din kami ng copy kay Dr. Ramos. Nandito na kami ngayon sa isang clinic ni Dr. Melagnosa para kunin na yung hard copy ng biopsy. Tapos papasirox na lang para makakuha rin ng bote yung isang doktor dun sa radiation oncology. And then kailangan din namin sariling copy. Kami ay kauwi na dito sa aming bahay. Nandito pa ako sa parking. So maganda yung pag-uusap kanina namin nila doktora. So, yung magiging chemotherapy ni Mrs. ay hindi pala oral, katulad nung sinabi ko. Kasi nung una, ang sabi, maaaring oral na lang yung kanyang chemotherapy. So, siguro baka confused lang kami or naguluhan kami sa mga ine-explain sa amin, gawa nung, siyempre may kasamang stress. Kaya, hindi namin ma-adapt kaagad yung mga sinasabi. So kanina nilinaw na dahil medyo naliwanagan na nga kami. Hindi oral therapy. Kasi yung oral therapy pala, yung tinatawag nila na ayun yung tinatawag nilang immunotherapy. Tama ba ako? Immunotherapy. So yun yung oral. Napakamahal pala nun. Hindi niya kailangan yung immunotherapy. Sang mangyayari, ang magiging chemotherapy niya ay lalagyan siya ng dextrose. So parang IV lang. So good news din naman na hindi ganung kalala. At sabi rin ni doktora, ulitin ko, na maaaring ang kanyang gamutan, ang kanyang radiation therapy ay kung magiging maganda kaagad at maa-adapt ng katawan niya, at the same time magiging malusog ang katawan ni Mrs. Hindi siya aabot sa 25 sessions. Pwedeng 10 to 20 or 10 to 25 sessions. Yun ang kagandahan. So kaya kami nagpapasalamat. At the same time, hindi ganun kalala ang kanyang kalagayan. So, praise God. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos talaga na yung deep prayer namin na maging okay ang lahat. And hopefully, and praying na maging okay na nga talagang lahat. Maklear na siya. Ngayon, kinalimutan na muna namin yung mga ibang bagay na gagawin namin, like in Thailand namin. Kinancel na lang namin para at least peaceful kami pare-pareho. Mag-concentrate na lang kami sa pagpapagamot niya. And then yung gagastusin namin sa Thailand, i-keep na lang, gastusin na lang namin sa kanyang pagpapagamot para makatipid na rin. O di after nung therapy, after nung magpapagamot, saka na lang kami mag-isip
kung gusto pa naming lumabas ng bansa or magbakasyon. So for now, dito na lang muna kami kung saan kami pwede mag-enjoy ni Mrs. Dito na lang muna. Okay, yun lang po. Update na lang po ako sa inyo na kung ano mangyayari sa mga susunod na session. Maraming salamat po.